months, no? Kung last na nagpunta ako dito and I heard marami nang nawala since nung napunta ako. At tingnan nyo na yung katabi nyo ngayon, baka yung susunod na nawawala. Kasi dito sa industriya natin, people come and go. Talagang parang galing Valenciano yan eh. Di ba? May mawawala. Pero saan mo may babalik din. May forever na mawawala. So, of today, actually, marami rin akong nakausap na bumalik. Nag-tawag dito, nagbalik loob. Normal naman yan eh, kasi pag ako tatanungin nyo, maraming nag-chat sa akin, nagsusumbong na yung mga ibang downlines nila, ang grupo nila, lumilipat ng company, gusto nila ipablock. Ang sagot ko, huwag nila ipablock. Alam mo bakit? Kasi pagbabalik din yan, di ba, at least sa inyo. Yes. Pangalawa, marami nang umalis, pero siyempre mga umalis, friend ko pa rin naman sila eh. Pero pag titignan mo, ginagamit pa rin nila yung produkto natin. Kahit pa sa ibang kumpanya sila, gagamitin lang produkto. Eh kung hindi mo pinablock yun, may income pa rin pupasok pa rin sa yung binibili mo. At saka naintindihan ko, human side, ang tao, pag nagutom, siyempre maghahanap yan kung saan pwedeng kumita. Lalo pag may pamilya. Nasabi ko, huwag nang ipablock. Kasi pag pinablock kayo, bumalik pa yan, sa iba na yung nilipat. Hindi na sa'yo. Bakit? Kung minsan tatama rin. Bakit? Siyempre, maglalabas na naman ang puhunan. Amen? Amen! Mag-Bible study tayo ngayon eh. Yung high parang init, no? Buti na lang, inaano ko na, anticipate ko, t-shirt lang. Pwede na lang, gubat na ako din, iinit talaga. Sando na lang, sir. Ha? Sando. Wala naman akong sando, wala akong... Ay, sorry. Ay, nadulas. Nadulas. Ay, nakalive yata tayo. Nakalive ba yan? Yan. Anyways, hindi ko alam kung anong gusto yung topic kasi sa amin, ang mandatory kasi pag umiikot kami, mapapansin nyo naman, lalo ngayon, ang pinapaliwanag yung franchising. Pero sa akin, sa part ko kasi, nandito ako sa division ng Vivo. Kasi handle ko, pero bumitaw din ako sa Vivo kasi tawag dito, for how many years, ang handle ko talaga is easy. Yan, kaya na, di ba, Vivo. Pero I need to, kailangan bitawan kasi ilan lang naman kaming training team para at least may idea kayo ano yung kilos ng bawat isa sa amin sa management. Ibig sabihin, bawat isa sa amin may nakatoka sa bawat division. Katulad sa OBI, if you have some questions sa OBI, diretso kayo kay Terry Tapanes, diretso kayo kay Dr. Rachel. Sila yung nakatoka doon. Though, that doesn't mean di namin alam. Pero sila talaga yung nakafocus doon. Pagdating sa Vivo, right now si Christian Enrile and Jason Lino. Pagdating sa franchising, si yung dalawa ulit, yung nagkabalikan, kasi may lead, may tinatawag kaming lead. Pag sinabing lead, siya yung nag-head doon. So nagkapalitan lang, Jason Lino and Christian Enrile sa franchising. Ako, nandito ako sa tawag dito sa EC at saka BCO. For how many years kasi handle ko ang BCO, kaya mag-ingat sa akin ang mga BCO. Kasi yan lang talagang hinawakan. Aside from the fact na ako yung pinakamatagal sa kanila. So, kilala ko talaga yung mga leaders and distributors kasi ako yung nakakahalo-bilong yung halos, di ba? Yes! Amen! Amen! Di ba? May reklamo sila na pagtapos ng training, di ba? Hindi na nakakausap ang mga training team. Ako kasi talagang nakikipagkwentuhan sa inyo. Yung nga lang, after this, kaya ako nag-request kay Marley kagabi, nakalimutan ko kasi, nung chinek ko yung schedule, alas 6 pala, meron kaming meeting. So, sabi ko kay Marley kung pwede, agahan para I could go siguro mga 3:30, makaalis na ako. Ha? Makilaki ang mga pinto. Makilaki ang mga pinto. Hindi, anyway, sabi ko naman sa kanya, babawi ako sa inyo. Kahit na hindi ni-schedule ng company, pwede naman ako bumalik dito. Ganoon naman ako kahit nung nandiyan pa yung lolo nyo. Nandiyan pa lolo nyo, basta may request. Kasi this is my passion. Alam ba yung passion? Yes. Mahal na araw, di ba may passion? Alam mo na. Pag sinabing passion, ibig sabihin, ito na yung ginagawa ko talaga at saka
Hindi ko iniinda yung pagod, kuya. Basta pag ganito, lalo pag handang matuto, kahit madaling araw yan. Ang dami ko nga yung mga hub na pinupuntahan nung kasagsagan ng lockdown before. Ako lang sa aming lahat ang umiikot ng mga hubs. Ibig sabihin talagang bumibisita kasi meron akong tinatawag na A4. Yung A4? No, yeah. Bago mag-A5, A4. A3, diba? Yung A4 na yun, before kasi pag lockdown, itong A4 na to, pag meron kang ganyan, hindi ka pwedeng parahin sa checkpoint. Talagang yan yung tinatawag nila mga essential worker. Magkakaiba yan, either doctor ka, priest, pastor, frontliner. Ewan kung bakit, nakabak naman ako nun. So, hindi ko alam anong gusto yung topic dito. Pero, syempre, baka mamaya makita sa video, hindi ko tinapit, baka pagalitan ako. So, itatapik ko na rin. Either interested ka o hindi, at least alam mo. Kasi nasa isang kumpanya tayo. Marami kasi hindi parang ganito sinesegregate nila yung mga divisions. Huwag kang matakot. Parang mall lang yan, di ba? Pagpunta sa mall, alam ang ikaw, di ba? Pupunta ka sa women's division, women's department, di ba? Ang gagawin mo lang, since ang kailangan mo men's department, doon ka sa men's department. Tawag dito, hindi mo lang papansinin yung women's department. Parang store lang tayo, marami tayong benta. Amen? Amen! Alam ko, puyat kayo. Yeah! Puyat kayo, puyat din ako. Kala nyo kayo na, syempre may mga online din kami sa mga international. Kala nyo kayo lang go online. Nag-go online din ako. Ayan. Kung may umiihip sa likod ko. So, Alpha East Franchise Corporation. Alam niyo naman siguro ibig sabihin ng Alpha East. Okay? Franchise Corporation. So, ito yung division natin, bagong division natin kung saan inilabas natin. May clicker ba ito? Wala? Ikaw na naman i-click. O ikaw pupunta rito, ikaw ang i-click. Sige, para mabilis tayo, para madaling ipaliwanag. Yan, makikita nyo naman, meron na tayo, tawag dito, registered na tayo. May license tayo to operate. Naka-live ba yan? Hindi. Okay. Record lang. Kasi may mga bibitawan ako na para sa atin lang, hindi pwedeng marinig ng ibang kumpanya. Yan. So, previously, di ba nag-launch tayo ng 39ers? Tama? Yes. So, na-bombard kami ng question, bakit biglang nawala? Tinake down namin lahat ng mga posts, mga videos, mga banners, mga posts. Kasi, naisip namin o napag-aralan namin na medyo may danger. Bakit? Kasi may kakolab tayo. Yung kakolab natin, sila yung nagsusupply. Ngayon, ang question, what if nabago yung timpla? Wala tayong magagawa kasi hindi tayo yung may control nun. Sila ang may control nun. So, ibig sabihin, kasi pag franchise pala, may tinatawag silang food safety. May tinatawag ng food safety. Yung food safety na yon is a government agency na kailangan mong kumuha ng license para yung mga food, kung ano man yung, halimbawa, restaurant ka, may safety doon sa mga natangkilik. Yung mga bibili sa'yo. Yung dati, wala tayong ganun. Kaya pagpapansin ninyo, bakit dati may 99,000, di ba? Na package, tinanggal namin. Kasi hindi pa included yun. Pag pukuha ka pala ng license, it is worth more than 150,000 na. Food safety yun. Wala pa yung dati. Kasi wala rito yun Kung makikita nyo yung listahan, para ikaw ay mag-franchise, lahat ng kailangan ng license, aabot ka pa ng almost 1 million na gagastusin. Yun, 99,000 lang yun. May worth pa ng mga produkto yun. Wala pa yung mga license doon. Kaya ngayon, naglabas kami ng ibang package at, syempre, yung ating produkto ngayon ay sa atin na mismo. At may control tayo doon. Next. Okay, alam niyo naman to, hindi nyo na kailangan sa inyo para mabilis tayo. Amen. Kasi powered by, alam niyo naman, in global, homegrown signature creation. Pag sinabing homegrown, tayo mismo yung nag-create. Okay, next. Ayan. Sino na nakatingin sa inyo? Agay, isa parang siya for sure. Kasi nasa office kahapon. Ayan. So, marami sa inyo hindi pa nakakatingin. Actually, isa sa pinagmamalaki natin
Pero nakatikim na kayo ng milk tea, di ba? Yes! Usually, ang milk tea, pag natunaw yung yelo, nagbabago lasa. Yes! Yes! Dito sa atin, hindi. Kahit matunaw yung yelo, yung lasa pareho pa. Ay, grabe. Okay, balik mo doon. Kasi yung iba hindi alam bakit matchin. Bakit? Ayan. Kasi matchin, yung mat is matcha. Matcha. Alam yung matcha? Yes! Inumin. And then, matcha, tea, coffee. Ayun. Tea. Ay, isa lang pala. Isa lang tea. Tea. Inumin. Tapos, coffee, hub, in, networking. Ibig sabihin, pasok pa rin sa industriya natin. Kaya yun yung pinangalan, matching. Pag tingin mo sa katabi mo, nagbabago yan, nagiging matching. Okay? Next. So ito yung mga different flavors. Winter melon, Okinawa, signature. Now, according to others, ito yung pinakamasarap, yung signature. Yan actually yung kahapon nung nandun ako sa office, out of stock kasi Wednesday, sobrang dami ng tao, naubusan talaga kasi sobrang sarap daw. Kasi ako, usually, ang favorite ko is winter melon. Kaya ito, hindi ko pa natikman yung signature. Yesterday, I was titikman ko sana, out of stock na. Inubos daw ng mga tao nung Wednesday. Kami daw. Okay, next. Ayan, ang price niya is 49 pesos for 22 ohms. Malaki na yun. 22 ohms. Parang kasi laki na ng tabo nyo yan. Next. Yan. Ice beverage indulgences. Yan. Yung matcha, yung sinasabi ko, matcha, chocolate, strawberry, and iced caramel. Yan naman ay 59 pesos for 16 ohms. 69 pesos for 22 ohms. Next. Ayan, caramel macchiato, tiramisu coffee, cappuccino, signature coffee. Ito naman yung iced coffee natin. Ang pinakamasarap na natikman ko is cappuccino. Ayan, so it's priced 69 for 16 ohms. Next, sa tingin nyo, yung prices niya, makamasa ba? Oo naman, yung iba kasi 100, 200, diba? Tapos hindi pa ganun kasarap. Salamat talaga eh. No? Kasi ako, ever since, talagang, lalo nung lockdown. Yung lockdown kasi ang in-order ko, litro-litro milk tea, may namibili kasi galon-galon. Galon-galon, stock ako sa rep. So, ayun nga lang kasi may lahi kaming diabetes. Medyo stock ko yung milk tea. Pero ngayon, ito. Ang milk tea sales sa atin sa Southeast Asia alone, maabot ng 8.6 billion. 3.6 billion. Pag coffee naman, 8.6 billion. Ayan. Ibig sabihin, ganyan kalaki ang market ng iced tea and coffee sa Southeast Asia alone. Alam nyo, may nakausap ako under my group. May nakausap ako, not me actually, sa downline ko, may na-recruit siya from Brunei, doon nag-work sa Brunei, and then may katrabaho sila doon, Indian. Yung Indian, nung na-recruit nila, nalaman niya about the business, pinakausap sa akin ngayon. So sabi niya, nung natikman niya yung coffee natin, which is the Liven, nasarapan siya. Sabi niya, pag naipasok mo to sa India, you'll be filthy rich. Anong ibig sabihin? Kasi malaki ang market ng coffee sa India. Alam niyo ba paano ko nalaman? Isa sa tawag dito, point na pwede kong mapatotoohanan yun. Kasi nung nasa Singapore ako one time, nandun kami sa Universal Studios. Usually tayo, di ba, pagpagod na, pinagpapawisan sa kakaikot sa pamamasyal, anong usually ninom natin? Ice water, di ba? Ano pa? Soft drinks, tama? Ako yun yung hinahanap ko agad malamig na soft drinks eh. Doon sa katabi namin, may mga Indiano. Ang iniinom nila coffee. Tagaktak ng pawis nila, nagkakapi pa sila, ayaw nila na cold drinks. Sabi ko, kaya pala ganun. Mga Indiano, mahilig sa kape talaga. Ibig sabihin, ganun sila kalakas magkape. Kaya nung sinabi niya, pag ikaw napasok mo rito, imagine, 3%, sabi niya, at least 3 to 5% na lang ng market ng coffee sa India, India makuha mo.
Malaki. Bakit? Ang India, ano na eh, sila na pinakamarami ngayon eh. Nagtalo na nila ang mga Chinese. Sa population, mas marami na ang India ngayon. Dito pa lang, di ba? Dami ng mga Indian dito. Kaya sa inyo, di ba? Sana ako dyan. Pag yung pinalo ko, gusto na. Puyo. Indian yun. Indian yun. Hindi Pilipino yun. Kailangan yun. So, ibig sabihin, kung 1 billion ang population, 3%. What is 3% of 1 billion? 300 30 million. million. 30 million. Ibig sabihin, sa 30 million na users ng kape, wala, mabentahan mo yung bawat isa 30 million. Eh, mayaman ka na. Pakahina kayo na. Pag-analyze, no? Sige, move on. Move on. Next. Ito, touchscreen ba? Bakit tayo? Okay, sa Philippines, combined milk tea, coffee, and other ice flavored drinks, ang benta niya umaabot ng 151 billion per year. Ganun kalaki ang industry ng coffee. So imagine mo na lang, wag na lang isipin ito. Punta ka sa grocery. Ako kasi ang mahilig mag-grocery sa amin eh. Sa grocery na lang, yung isang linya lang na gano'n, punong-puno ng kape, magkakaiba ang brand. Diba? Coffee ko. Sa Nescafe na lang, ang dami pang ang dami flavors. Diba? Eh ano pa yung ibang flavors? Coffee ko, yan, Great Taste, Ben 45, yung mga kape ng mga sinauna. Hindi, kaya huwag natin sama yung sa atin. Ang sama natin yung mga traditional coffees kung gaano kalakas yun. Okay, next. Annual growth, 5.34%. Yan. Imagine this, from 2024 to 2028, yung growth niya, ibig sabihin yung sales, pataas ng pataas. O wag na lang natin makuha yung ganyang kalaki, a small piece o amount o percentage ng sales ng coffee, makuha natin kung gaano kalaki yun. For sure, hindi mo alam kasi wala kayong pakialam. Next na. Yan. Our homegrown products edge, distinct flavor and timing, variety of flavors, quality and desirability, excellent product value, mass market appeal. Ano ang pagkakaiba natin as comparing it to other milk tea brands? Ano pagkakaiba natin? Actually, makamasa yung presyo number 1. Pangalawa, bukod sa makamasa yung presyo, yung panglasa, di ba, pag-isipin mo, pang high-end. Pero yung presyo, makamasa. Yes. Next, how to start your franchise business. Next, hirap talaga pag walang clicker. Sige. Initial inventory. Sige, labas mo na lahat para mabilis tayo. Ayan, para nilabas na talaga. Naglabahan ka pa, nagmamadali ka pa. Initial inventory, 54,100. Ito na yung presyo natin para mas mabilis tayo. Di ba kanina, before meron tayong 99,000 na package? Yes. Uy. Yes! Ngayon, yung 269,980 na package natin ngayon, ito na yung inclusion. Wow. Ibig sabihin na isama na lahat. Ayan yung sinasabi ko, food and safety and quality assurance programs, 150,000. Kukuha ka pa yan sa tawag dito, sa either sa city office or sa provincial. Yes. Amen. Ibig sabihin, ikaw mismo ang mag-apply pag ikaw ay magpa-franchise. Ang ginawa ng company, yung company na kumuha para hindi ka na kumuha. Wow. Pag nagbayad ka ng ganito, all you have to do is sell na. Hindi ka na kailangan pumunta ng kung ano-ano paglalakarin mo. Training development program, ano pa? Brand establishment program, kukuha ka pa niyan. Okay? Next is the commissary production innovation. Pag sinabing commissary, parang ganito, may distributor tayo, leader. Siguro kilala ng mga upline nyo by the name of Nestor Gonzaga. Yes. Si Nestor Gonzaga right now, nagkaroon siya ng lugawan. Yes. Alam niyo lugaw? Yes. Lugawan sa Pasig, nag-start sa Pasig. And then, dinumog ngayon, lumakas. Nag-open siya, ewan ko parang 3 o 4 na branches na sa Pasig, and then meron na sa Marikina. So, right now, mahigit 10 branches na siya ng lugawan. Ganun kalakas yung lugaw niya. Yun nga lang ang napansin,
ng iba, lalo na yung kakilala namin, kumain siya sa Pasig branch. Kumain din siya sa Marikina branch. Ang napansin, magkaiba lasa. Bakit? Kasi magkaiba ng luto. Naintindihan nyo ngayon? Yes. Kaya may komisari, para iisa na lang ang nagluto, iisa ang lasa ng bawat isa. Parang ganito, dyan sa South Luzon Expressway, may makikita kayo dyan, Chowking. Nakikita nyo ba dyan may Chowking? Yes. Komisari ng Chowking yun. Ibig sabihin, lahat doon ginagawa. Doon niluluto, doon pinaprocess. Para lahat ng branches, magkakapareho ng lasa. Baka mamaya kumain ka sa Rosario. Uy, ba't parang iba yung lasa sa Laguna? Diba? Kusungin ko yung mata mo para kang tanga. Imagination ko lang yun. Diba? Gets niya? Yes. Kaya may komisari. Yan yung ibig sabihin, nandiyan yung napakalaking stock para isa na lang nagluluto, pare-pareho ang lasa. Okay? So imagine, kung yan gagawin mo lahat to, gagawin mo, magkano gagastusin mo? Ayan, no? From 54,000 to 125,000 yung modular cart mo. Yung cart mo, yun pa lang yung inclusion dyan. Small equipment and marketing collaterals, 18,000. Commissary production innovations, 150,000. Tech integration, 100,000. So imagine din sa lahat yan, aabot ka ng 1 million. Pero ang labas mo, 269. Wow. Kasi included na. Okay, next. Yan. Highly profitable. 40% to 45% ang profit margin. At an average of 100 cups per day, ang may bebenta mo, 5 to 8 months, bawi na yung puhunan. Wow. Depende pa yun sa lugar. Depende yun sa lugar. So, ibig sabihin, ang net profit mo is 35,000 pesos. Ito, para may idea kayo. Pag titignan nyo yung mga cart business, katulad ng Master Siomai, dati, parang sa tingin ko sa mga ganyan, small time business. Ang tingin ko, nung nalaman ko na lang nung nagkaroon ako mismo ng Master Siomai na franchise. Ibig sabihin, nag-franchise ako. Ngayon, depende kung saan nilalagay. Kasi dalawang franchise ko. May Master Siomai ako, meron din ako. Huwag na sabihin na. Yes. Doon na una ako. Yan. May Mang Cha ako. Mang Cha. Ang nag-start yan dito sa norte, sa Nueva Ecija. Okay, pero hindi pa kumakalat yan. So, nag-franchise ako ng Mang Cha for 200,000 plus. And dati, akala ko maliit. Yung nga lang, depende kung saan nilalagay. Diba, kung matao. Huwag lang sa cemetery. May tao, mapatay naman, diba? Okay. Kung matao, katulad yan, kung tatanungin mo kayo, sa tingin nyo, anong lugar pinakamagandang paglagyan? School. Malapit sa school, ano pa? Office. Palengke, ano pa? Office. Alam nyo ba, lahat yun, para sa akin, down. School. Pagdating ng bakasyon, walang benta. Yes. Pagdating Sabado Linggo, walang pasok. Tama? Pag palengke naman, oo, maraming tao. Pero kung araw-araw naman, magsasawa ka. Hindi ka ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, di ba? Next week, nagtatay ka na na. So, isa sa pinakamaganda, according to my search and studies sa mga government offices, katulad ng NBI, bakit? Araw-araw, iba ang pagmumukha na nandoon. Lalo sa panahon ngayon, tag-init. Di ba? Malakas mag-milk tea ang mga yan. Though, hindi ko in-check whether it's school. Kasi ngayon, meron na akong 3 Master Siomai, may 3 akong Mang Cha. Some of them nasa school, some of them malapit sa government employees doon sa norte. So imagine kung magkano kinikita, magugulat kayo. Magugulat kayo. Nagdati ni-chapwera ko yan. Bakit? Ang net profit ng isa, katulad ng Mang Cha, pagkalakasan niya, umabot ng 20,000 per day. Kalakasan. So imagine that sa isang buwan, nakaka-600,000 ka. Saan mo kikitain dito ma? Tagal mo na, hindi ka pa kumita. Tama mo rin. Ayun yung point. Ibig sabihin, ako, turo ko lang sa inyo yan, take ko sa inyo. Pag kumikita kayo, huwag kayong masyadong magbibili ng mamahaling damit. Ang negosyo nyo na lang. Ito kasi,
sikat, di ba? Magkukunting kita, gusto may sports car. Tama? Ano yung sports car? Eh, kung traffic naman. Eh, kahit Rosario, traffic eh. Mamaya-maya pa lang, traffic na yan eh. Pag naglabasan na yung mga estudyante, mga manggagawa, wala ka na. Naalala ko, last punta ko rito, dyan pa lang, oh. Nakakabuisit pa yung mga, di ba, yung mga tricycle driver. Oo. Oo, ikakat-kat kang gano'n, no? Ganyan mo ka doon, kinat na naman ako. Pangit naman. Pwede lang, lumabak, tusukin ko naman, pangit mo naman. Take ko lang. Alam nyo kasi 28 years lang sa business. Alam nyo, marami na po akong nakilala na nadadown because of that mentality. Diba? Yung bili dito, bili doon, kaya ka nga nangarap eh. Diba? Kaya ka nga nandito. Bakit? Kasi gusto mo iaman ang pamilya mo sa hirap. Nung kumita ka, inunaw mo yung sarili mo. Yung pamilya mo, gutom pa rin hanggang ngayon. Diba? Make sense? Ang iniisip kasi yung short term. Isipin mo yung long term. Na ang kita nyo rito, alam yan nila Marley, di ba? Hindi porket kumikita ka ngayon, all the way, ganyan ang kita mo, bababa rin yan, lalo na pag tamad ka. May tendency pa naman tayo, pag kumikita na, nagre-relax na. Yes. Pagka kaliwat kanan, di ba? Humahataw kaliwat kanan. Yung upline, hindi na humahataw. At hindi ang training, siya hindi umaaten. Tama, gano'n. May tendency gano'n. Tama mali? Tama. Yes! Kahapon na nga, pinag-usapan namin yung nakakabuisit kasi. Hindi porket kumikita ka, that doesn't mean magaling ka. Kumikita ka kasi may magaling sa ilalim. Tama eh. Kapag kumita ka, hindi mo na makita. Kung nag-uumpisa pa lang, yaman tayo dito, matutulungan natin. Nung kumita na, hindi mo na makita. Kapag nasaan ka, basta umataw ka. Kung ako yung ganon, makita lang kita, apply, ikaw ang hahatawin ko! Next! Mawala na ako sa topic Nakakapanggigil kasi, at honestly, nakakapanggigil. For faster ROI, go for referral income opportunity. Yan. For every referred franchise package, 25,000 ang direct referral mo. You have 15, may 15 slots siya. Tapos may 12,000 binary points. Times 10. Tapos, unlimited overriding commission. Open for all empowered consumerism and OBI leaders or distributors. Next. Yan. Unlimited overriding commissions, reorder supply. Ito yung ibig sabihin, imagine this. Nung nag-grand launching tayo sa head office last Monday, that day mismo, kumuha na si Joseph Lim, kumuha na si Mylene Ebdane, yung mga uplines, kumuha na naman ng mga franchise. Alam niyo kung bakit? Imagine kung may nag-franchise sa ilalim mo, lahat ng reorder nun, even straw, baso, may points yun, pumapasok sa'yo. Yes. Hindi naman Imagine kung ilang araw-araw na uubos yan, nagre-reorder yung nag-franchise, pumapasok sa'yo yung income na wala kang ginagawa. Hindi ko lang kung na-appreciate mo, hindi. O ngayon, halimbawa sa ilalim mo, sa downline mo, may nag-franchise, ikaw wala kang kinuha o wala kang direct, wala pumapasok na point sa'yo. Alam nyo, lahat pasok sa inyo, hindi, mag-direct kayo. Pag wala kayong direct na nag-franchise, may nag-franchise sa ilalim, walang pasok na points sa'yo. Alam mo, You can earn unlimited overriding commission from all the operating matching franchise branches within your organization. Next. Unlimited override commissions, reorder supply. Ito yung mga points, oh. Kikita ka 40% sa first level mo, second level to fifth level, 15%. Naintindihan yung hindi? Yes! Bawa, okay? Ito first level mo, direct mo, nag-franchise. 40% yung kikitain mo sa mga reorders niya. Eh, yung ito, nakakuha ng iba na nag-franchise din. Up to the fifth level, may kinikita ka. Wow!
makuha mo na ng franchise, magkano yun? O para sa akin kasi ganito, paano ako nagmamindset? Lalo ngayon, ang daming OFW akong nakakausap. Imagine, yung pinaghirapan mo sa ibang bansa, minsan pinapadala mo yan, pag uwi mo, nagagastos yan ng mga mahal mo sa buhay. Tama? O anong ginagawa? Ang tingin sa'yo, mayaman ka na pag nasa abroad ka. Mamaya, hingi dito, hingi doon. Eh, bigyan mo ng negosyo. Negosyo na lang, di ba? Ito, patakbuhin nila. At least, kumikita, may pumapasok na income. Mag-franchise ka. At ang dami ko lang nakausap, mag-franchise ka. Pag nag-franchise ka, binigyan mo na negosyo yung mahal mo sa buhay, kumikita ka pa. Yes. May nakausap kami, naka-reside na sa Australia. Outright, nag-pay-in doon sa office. Doon na nakatira sa Australia. Ang point is gano'n, sabi ko, may mga kamag-anak ka ba dito sa Pilipinas na hanggang ngayon, umaasa pa rin sa'yo. Ibig sabihin, pag may kailangan, huwag mong pambili ng patis to, yung sa'yo pinaasa. Maraming ganyan, di ba, na Pilipino? Pag may mga kamag-anak sa ibang bansa, asa na lang, tamad ng virus yan. Bakit? Kasi may inaasahan silang magpapadala eh. Sabi ko sa kanya, what if? Sa kakaasa nila, bigyan mo ng negosyo. Yung instead na magpadala ka, yung kinikita, sa kanila na, yung negosyo, may points ka pa. Kumikita, o yun, bumili, outright, nag-franchise. Kala ko nga sa Australia na dadalhin ko. Gets nyo? Kung hindi man ikaw, sa downline mo na OFW. Yes. Diba? Iisabihin mo, mag-franchise ka, matching. Lalo ngayon, panahon ng dating. Hindi lang yan. Kasi ito lang yung initial na ilalabas. Kita nyo, initial? Wala pa nga dyan yung coffee na mainit, coffee na malamig, nandyan. O, susunod yun. Meron na rin pizza. Wow. Wow! Yung pizza, ang sarap. Hindi siya yung pizza na huwag ipapantay sa mga high-end na Shakey's. Yung mga, ano pa ba yung ibang pizza? Pizza Hut. Pizza Hut! Talagang mga high-end SNR talaga, no? Ano pa isa? Pizza Hut. Pizza Hut! Shiki. Pizza Hut. Pizza Hut. So yung sa atin, actually, last week, tawag dito, dumating na yung orders natin. So kami yung unang tumikim sa management. Ang sarap. Yun yung mga gusto kong pizza. Actually, Pa-franchise ako yan. Fanatic ng mga pizza high-end. Kasi maano lang naman yan, presyo lang yan eh. Pero sa akin, importante yung lasa. Di ba rin mura basta? Masarap. Kaysa ang mahal-mahal, hindi naman masarap. Di ba? Kung ano kung nilalagay, di ba? Dekorasyon. Di ba? Yung dekorasyon na, alam mo, dekorasyon na tagay. Di ba? Bulak-bulak. So, nakita namin, ang sarap talaga, pang masa. Actually, ako, kaya gusto mo nga, ako, pag bumibili ng pizza, Angel's Pizza nga lang. Yung buy one, take one lang. Ang sarap naman eh. Mas gusto ko mas gusto ng panlasa ko. No, after ng pizza, lalabas na yung burger. After ng burger, may fries. After ng fries, pasok na rin tayo sa mga silog. Wow! Yun yung mga hindi na-appreciate ng mga umalis. Katulad nung ibang umalis, sabi nila, tingnan mo ang global, hindi na yata kumikita, pumapatol na kung sa ano-ano. Ano-ano ng produktong pinasok. Una, may insurance. Ngayon na naman, franchising. Bakit si SM hindi mo sinabi yan? Pasok pa kay SM, ang daming negosyo. No wonder, super yaman. Kasi kung hanggang pwedeng pagkakitaan, pasukin mo. Diba? Papasok mo sa SM, kaya nga doon pa lang maririnig mo, we've got it all for you. Wow! Pag pumasok ka na doon na kailangan mo, isa na lang ang unang punerarya. SM, di ba? Pero nililibing pala, di ba? Na-imagine mo, nandun na lahat eh. Di ba? Yun yung nangyayari sa atin ngayon. Hindi ka naman pinipilit mag-OBI. Tama. Hindi ka naman pinipilit magbenta ng insurance eh. Kahit anong division, pwede mong ibenta. Walang pilitan ako. Ako nga, for how many years, I've been selling food supplement. Pero kaya kong pagsabay, nakakabenta pa rin ako ng insurance at supplement. Pwede pagsabayin eh. Tama ka lang, hindi mo alam yun. Kasi magkaiba.
Health, when you speak about supplement, health. When you speak about accident insurance, ang layo sa health yun. Kasi pag health, halimbawa, ngayon, sinisipon ka. Halimbawa na, pag hindi mo nagapan, mamaya pwede ka nag-cremate. Kasi hindi mo nga nagapan, di ba? Pero pag alam mo sinisipon ka, pwede mo nang inuman ng gamot. Tama? Hindi natutuloy. Pero yung aksidente, alam mo ba na mangyayari? Ay, hindi ako lalabas ng mga aksidente ako dito lang sa bahay. Tama, walang ganun. Make sense? Yes! Ibig sabihin, sa akin, ang mindset lang, mas maraming produkto, the merrier. Kasi ang dami mong market. Kasi may mga tao, katulad yan, yung mga kapwa ko artista. Lahat ng kumontra, patay na. Katulad yan, for sure, alam niyo naman sa OBI, si Queenie Rayman, kilala niyo, Miss World 2012. She's under me. Yung wow. Sa atin, yung actually kinuha lang namin yun para mag-promote o ano tawag doon? Advertise. Yeah, ng OBI natin. So, bago kami nag-shoot, pinaliwanag ko about OBI sa kanya, para alam niya. Eh, nagustuhan niya. Sabi niya, huwag niyo na akong bayaran. Gagawin ko na mismo yung ito. And then, pasok na ngayon si Angel, hindi, nanay ni Tony Labrusca. Kung kilala niyo si Tony Labrusca, Tony Labrusca is also under me kasi nanay niya nasa akin. Nagkasunod-sunod na, syempre from Angel, yung nanay niya, ang dami ng connection sa artista. Last year, last January, I was able to stay sa Cebu for more than 1 week. Kasi pinakausap sa akin, pinsan ni Angel Locsin, mga artista, mga politiko. Anong sinare namin? Wala akong sinare about easy. Ang sinare ko lang sa OBI. Sa PGC, sa Makati, ang dami namin pinasok na mga companies dyan. Hindi naman ako nag-share about supplement. I only shared about the accident insurance. Pasok naman. Hindi ko maintindihan yung iba. Pag dumadami yung produkto, parang hindi na rin kumikita yung company. Hindi ko maintindihan talaga. Saan ang utak nila? Meron lang ngayon. Abangan nila yung mga susunod na lalabas. Even the Riders Division, Riders Economy Division. Parang angkas. Anytime lalabas na natin yun. Yung padilig-dilig ka. And then, sunod-sunod na real estate. Baka hopefully this year, labas na rin yung real estate. Wow! Imagine kung dami kailangan sa real estate. Diba? And when we speak about real estate, may division o may linya rin ako na panay real estate agent. Ang gagaling. Kasi mga agent yan sa SM, agent sa federalan. Bibenta sila ng, alam nyo ba na dito sa atin may mga condominiums na worth 200 million, 250, 300 million. Hindi nyo rin alam yan. Kasi normally ang alam nyo yung mga maliliit lang. Yes. Pero yung mga luxurious na condominium, ako nagulat. Dito nga sa Makati may binibuild dyan ngayon na condominium. So super luxurious. Yung mga tao dito, mga gamit, mga Louis Vuitton. Abot daw yun ng 400 to 500 million per unit. Per unit. Siyempre, who can afford that? Yung mga mayayaman. Bariya lang nila yung, imagine kung ikaw nakapag-ahente nun. 3% sa'yo. Alam mo, maliit. Million nga yung benta eh. 3%, million pa kikitain mo. Parang hindi kayo masyadong aware na, alam mo ba kayo lahat ay mga ahente na ng real estate noon pa? Hindi nyo lang alam. Paano nyo malalaman? Tumingin ka sa kuko mo. May lupa na yan, di ba? So imagine kung kahit kami, Alam niyo ba si Sir John ngayon may-ari na ng kumpanya, may-ari ng iba-ibang negosyo, nagre-real estate pa rin. Wow! ano ginagawa niya? Bibili siya ng lupa. Tapos, pag tumaas yung value, yung appraisal, ibebenta niya. Parang ganito, para may idea kayo. One time, bumili si Sir John ng, baka kasi ma-record pa, bumili ng lupa. Dominions. Pag horizontal, subdivisions, townhouses, apartments,
Memorial Park. Malay nyo, dito sa Rosario, di ba, makabili ang company ng hektar-hektar yung lupa, parang si Manila yan, kahit saan merong nabibili lupa. So, tapos gawin natin Empowered Consumerism Memorial Park Rosario. Yes, my God! Diba? Sige, isa na tayo. Bawal lang ilibing pag hindi pa member. Lagi pag may bibili na kung ikaw kayo din, di ba? Magkano yung points na papasok sa akin? Oo! Tapos pag 31 accounts ang kinuha niya, ang musileo niya, 3 palapa. Pag 15 accounts, 2 palapa. Pag 7 accounts, 1 palapa. Pag 1 account, lupa ka na. Tapos yung grupo nag-outing, di ba? Nag-outing sila. Siguro parang Ultimax, nag-outing, di ba? O ilan-ilan kayo. Makabot kayo ng 100, di ba? Halimbawa lang, na-aksidente. O, bawal lang, namatay 50. Huwag naman sana, namatay 50. Oops, bawal ilibing lahat ngayon. Flush out si apply. Aksidente lang, di ba? Bukas kayo, di ba? Tapos yung lapo natin nakasulat, di ba? Global Ambassador. Parang ganito yun, di ba? Parang, yung iba sa review, parang grabe naman yan. Yung iba sa inyo tumatawa. Hindi nyo ba alam? Halos lahat ng meron tayo ngayon before, pinagtatawanan. Yes. Look at the communication that we have right now. Noong unang panahon, anong communication, medium of communication? Ay, telephone lang. Kaya nga ipapaliwanag ko for how many times na, lalo kayong mga onliner. Noong panahon namin, nung nag-umpisa akong mag-network, 1996, walang cellphone, walang hub. Kayo nga, may mga hub kayo eh. Nagko-complain pa kayo. Tama eh. Kami nga, walang hub, walang complain, hataw lang kung hataw. Tama eh. Kayo, panay complain. Wala lang kape. Gusto mo na mag-quit. Bakit wala yan? Meron yan doon sa Rizal. Alam mo sir, doon sa hub namin, walang kape. So, hindi ka nakakataw. Wala na yung pangarap mo, kape lang. Tama eh. So sa franchising procedure, ito yung procedure. Yan. Meron naman tayo online kahit hindi ka pumunta roon. Makikuha nyo through email ng procedure kung paano mag-apply ng matching. Okay, next. Ayan, location check. Siyempre, management will go sa location check. Sa halimbawa, saan mo ba ilalagay yan? Doon sa basement ng bahay nyo, sa rooftop, depende. Kaya kailangan i-check yan kung a-approval niya ng management. Kasi baka mamaya kung saan mo ilagay, di ba? Ikot ang kilo. Okay, next. So, ayan, sunod-sunod step, payment, and then contract signing, and then, ayan, next. Ayan. So, store area preparation and business permit. Ayan, may magkakaroon ka na niyan. And then, area requirements, ito yan, 3 by 3 square meter. Color palette, pag sinabing color palette, ibig sabihin susunod ka sa kulay, parang McDo, siyempre, isa lang yung kulay, kahit saan ka pumunta. Pangit naman, yung matching dito sa Rosario, kulay blue. Pagdating mo Laguna, kulay pink, magkakaiba. So, para pare-pareho yan. Ibibigay ng company, ano ba yung tamang itsura at tamang color. Modular card shipment and set. Yan, 4 to 6 weeks, ibig sabihin yung cart mo. Hindi yung buong cart ha, kasi meron pa yan na hindi included. Katulad nung mga gamit sa likod, yan, hindi pa included yun. Availment of uniforms provided by AEFC. Yan, apron, t-shirt, and visors. Bibigay yan ng company. Kasama na yan sa bigayara. Next, store area preparation and business permit, store assessment, inventory, and training. Yan, ibig sabihin yung mga magiging staff, syempre, dadaan sa training yan. Baka mamaya, mali-mali na yung cake plan yan, di ba? Nalagyan ng patis, sa suka. Grand opening, syempre pag may nag-franchise, may grand opening, so pwedeng kami ang punta for grand opening, cutting ng ribbon. Yan. Okay? Application, ongoing, actually marami nang nag-apply.
As of today, mahigit 10 na yata yung nagtatapos. Okay? Tapos, kung nakita niyo yung, yung kiosk doon sa office natin, okay, abangan nyo kasi sa ground floor, magkakaroon tayo ng parang restaurant. Ibig sabihin, pwede ka na mag-dine-in. Kasi doon sa kiosk, di ba, bibili ka lang, pero walang mga tables and chairs. Pero doon sa baba, sa ground floor, I don't know kung nandun na tayo sa process ng magkakaroon tayo ng parang, ano ba yung mga may store na milk tea? Yung ibig sabihin, pwede ka na mag-dine-in. Kasi syempre, networker, kailangan magpapaliwanag. Yes. Yun!